Narito na ang mga unang balita na walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. Hatid ng GMA News. Wala na naman ho dito. Unang balita. Igan, pinag-aaralan ng mga otoridad kung palalawigin ang permanent danger zone sa paligid ng Bulkang Mayon sa gitna ng patuloy nitong pag-aalboroto. Igan, nandito tayo ngayon sa Barangay Ilawod, Ginubatan, Albay, kung saan ito yung isa sa mga barangay na talagang apektado ng ashfall dahil nga sa pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Puspusan yung paglilinis ng mga residente rito ngayong umaga dahil nga puno pa rin ng abo itong kalsada at pati yung kanilang mga bahay. Kung makikita natin, yung kanilang bubong halos matabunan na po ng abo na working against the clock sila para malinis ito, maalis sa lalong madaling panahon dahil nga kapag tumagal, titigas yung abo, bibigat, mas mahirap tanggalin at dahil nga bibigat, baka raw bumagsak yung kanilang mga bubong. Pasok na! Nagmamadaling tumakbo palayo ang mga guest at tauhan ng hotel na ito sa Kamalig, Albay nung Sabado dahil sa dambuhalang buga ng abo galing sa nag-aalborotong Mayon Volcano. Natabunan ng abo ang mga kalsada, sasakyan, motorista, pananim, pati mga hayop sa bukid. Hanggang kahapon, nagmistulang disyerto pa rin sa Kamalig. Bumuga muli ng abo ang Mayon, pati mga bahay, pinasok na rin ng abo. Halos zero visibility pa rin ang ilang kalsada. Akala namin ulan. Sa loob kami. Nang tiningnan ko sa labas, may mga buhangin pong mga maliliit na buhangin. Ay, hindi ito ulan. Ano? Yung Mayon. Tapos kumapal na po yung usok. Kailangan namin linisin kasi una-una, may pasyente po ako sa loob. Tapos may bata. Kailangan namin i-isolate yun. Linisin muna. Tapos, saka kami makakagalaw-galaw ng maigi. Si Nanay Amelia, nanginginig pa ang mga tuhod matapos daw niyang tumakbo palayo sa bumabagsak na abo. Lumikas siya kahapon kasama ang asawa at anak na person with disability. Kaya hindi ko naman maiwan. Kaya sabi ko, dapat umado na pumunta na dito. Dahil pagka maulit pa sabi ko, parang nawala na ako ng hininga. At ng takbo ko, takot talaga ako. Matagal na, lagi na yan namin na-experience yan. Mahirap talaga pag nandyan ka sa Mayon. Makulimlim at balot din sa abo ang ilang bahagi ng Ginubatan. Malaking perwisyo yan. After yung anak ko, may asma yung pati. Mayroon asma. Palagi siya may mask. Problemado rin ang mga residente sa supply ng malinis na tubig. Kaya nagsasagawa ng water rationing at kinukumpuni na ang mga linya ng tubig. Pag summer, nagkakaproblema na kami, mas lalo pa ngayon. Mas maggrabe ang demand kasi nagpa-flushing and syempre ito yung mga fire truck natin doon ang kinukunan din yung mga sa fire hydrant. Malubha ang pinsalang dulot ng ashfall sa agrikultura ng probinsya. Hindi lang yung livestock, pati yung mga pananim. Lalo na yung mga palay. Ito ngayon ang medyo nag-worry ako dahil mataba na. Madali na yun nanihin. Ang ilang pananim na aanihin na sana ngayong linggo, hindi na mapakikinabangan. May mga initial reports na damage na. Lalo po yung mga vegetable, yung mga gulay na madaling maapektuhan. Sa barangay Anoling sa Kamalig, nabalot na ng abo ang mga sakahan. May mga alagang hayop nang namatay dahil sa ashfall. May iba pang nawawala. Mahigit 100 barangay na sa Albay ang apektado ng ashfall. Katumbas ng halos 200,000 individual ayon sa Albay Public Safety and Emergency Office. Mahigit 4,000 roon ang inilikas na. Sa utos ni Pangulong Bongbong Marcos, inikutan ni DPWH Secretary Vince Dizon ang Kamalig at Ginubatan. Hindi pwede yung yagagigang sa tabi ng kalye. Kailangan natin tanggalin kasi kung tatabi mo lang, titigas lang yan, hindi mawawala yan. Diba? So, kailangan linisin, tubigan, hakutin. Magdaragdag ng personnel at mga truck ng bumbero para maklear ang abo sa kalsada at hindi bumara sa mga kanal. Nagpadala rin ng tulong ang mga kalapit na probinsya gaya ng Sorsogon at Camarines Sur.
Nasa alert level 3 pa rin o magmatic unrest ang Mayon. Bawal pa rin pumasok at lumipad sa 6-kilometer permanent danger zone. Strongly discouraged ang non-essential travel malapit sa bulkan, batay sa abiso ng Department of Tourism. Igan, sa latest bulletin na inilabas ng PHIVOLCS, mas kalmado na yung sitwasyon sa Mayon Volcano. May pagdaloy pa rin ng lava pero mas kaunti na yung mga naitalang volcanic earthquakes at volcanic tremors. At wala na rin daw pag-ulan o pagbuga ng abo. Yan muna ang latest mula rito sa Albay. Balik sa'yo, Igan. Bea, may napapasiba aktibidad ngayon sa Bulkang Mayon. Kagabi hanggang kaninang umaga, Igan, meron tayong nakitang mga usok at pagdaloy ng lava. Pero sabi nga ng PHIVOLCS ay mas kumonti, mas kalmado na kumpara nga nung Sabado na talagang malakas yung pag-agos o pagsaboy ng abo mula doon sa Bulkang Mayon. Meron ba silang inilikas na residente? Actually, Igan, nung Enero pa, marami nang inilikas dun sa 6-kilometer permanent danger zone kasi doon pa lang isinet na yung alert level 3 sa Mayon Volcano. Pero dahil nga iniisip nila na palawigin yung permanent danger zone to 7 kilometers, kahapon hanggang ngayong araw, may mga nadagdag na evacuees doon sa ilang mga nabisita nating evacuation center. Kamusta naman ang visibility niyan matapos ngang sila'y magkaroon ng napakaraming abo? Kahapon, Igan, nung pumunta tayo dito sa Albay, halos zero visibility pa rin sa ilang kalsada, gaya nga ng Kamalig Bypass Road. Pero ngayon, dahil nga tuloy-tuloy yung clearing operations ng mga otoridad at pati na rin yung mga residente, mas kumonti na yung abo sa daan. Ang problema, Igan, na nalilipat lang siya sa gilid. So ang sabi nga ng DPWH, hindi pwedeng sasabuyan lang ng tubig. Kailangan daw hakutin at ilipat sa disposal site na itinalaga ng provincial government ng Albay. Igan? Maraming salamat, Tatingar Bea Pinlac, live mula po sa Ginobatan, Albay. Mga kapuso, bantay trapiko tayo ngayong Lunes ng umaga, unang Lunes ng buwan. At syempre, balik trabaho na po marami sa ating mga kababayan ngayon pong after ng long weekend. At narito pa rin po tayo ngayon sa Philcoa sa Quezon City kung saan makikita po natin na as of 6:14 in the morning, makapal na po ang volume ng mga sasakyan dito sa Commonwealth Avenue. Pa southbound po ito, no, papuntang Quezon City Circle. At makikita po natin na marami po talagang mga pasahero na siksikan na sa mga papublikong mga sasakyan gaya nitong bus na to. Ayan, siksikan na. Marami po dyan, mga nakatayo na. Hindi lang po yung bus na yan ang talagang siksikan na ang mga sakay. Marami tayong mga nasaksihan kanina na talagang ang mga bus ay talagang standing room na ang kanilang sitwasyon. At pati yung mga jeep na sinasakyan po nila ay talagang siksikan na. Sa punto po ito, alamin na natin ang ilan sa mga sentimiento, yung mga concerns ng ating mga kababayan. Ayan, ate. Good morning. Good morning po. Ano po pangalan po ninyo? Lori po. Lori. Okay. Saan pa po kayo galing? At saan kayo papunta? Galing pa po ako ng Bulacan. Bulacan? Yes po. Alright. Tapos saan po kayo papunta ngayon? Papunta po ako ng Delta. Trabaho po ulit niyo? Yes po. Araw-araw po ba ito ang ruta ninyo, biyahe ninyo sa Commonwealth? Yes ma'am, from San Jose del Monte po. Hanggang dito po sa may Commonwealth. O, paano po ang sitwasyon na nakikipagsapalaran sa kalsada araw-araw? Mahirap po kasi nag-aagawan kami. Nag-aagawan? Opo. Parang kanina pa po kayo nakatayo dyan, medyo yes, mahirap po bang sumakay? Mahirap po kasi puno na yung mga sasakyan. Punuan na po. Magkano naman po yung pamasahe? Ano po, depende po. Minsan po 15 pesos, minsan po 20 pesos yung singil nila. Yung singil. Pero yes, yung overall, sa buong, yung papunta at pauwi ng bahay, magkano ahaputin? Nasa ano po, 70 pesos po. 70. O, mag-iingat po kayo, Ate Lori, ha? Ingat po kayo. Oo. God bless po. Sana makasakay na po kayo, ha? Ingat po, ingat. Ayan, tanong pa po tayo. Hi, Ate. Good morning. Anong pangalan mo? Mary po. O, saan ka papunta ngayon? Sa Delta po, sa Dili. Delta rin. Okay. So, kumusta naman po yung paghahanap ninyo ng masasakyan? Wala po, magbubuk na lang po. Magbubuk ka na lang. Kasi dahil mahirap bang sumakay? Mahirap? Oo. Medyo ilang
minutes ka na naghihintay? Wala pa naman po, pero kasi pag ganitong oras talaga, sobrang hirap, lalo na pag Monday. Magkano yung pamasahe naman? Medyo mataas po, hindi siya katulad ng mga last month. Kasi tumaas sila ngayon kasi umaaray pa rin po sila sa bus. Mag-iingat ka ha. Ito ba ang ruta mo araw-araw? Everyday. God bless. God bless. Ayan po mga kapuso. So nakita po natin, marami sa ating mga kababayan, hindi lang yung talagang nakikita natin at talagang pahirapan sila makasakay. Talagang natanong natin sila at ang marami sa kanila medyo natatagalan sa pag-aabang na masasakyan dahil karamihan sa mga pampublikong transportasyon ay punuan na. So yan po muna ang latest sa sitwasyon. Sa ngayon kahit naman po makapal na yung volume ng mga sasakyan dito sa may southbound, tuloy-tuloy pa rin naman ang daloy. Doon po sa northbound, papunta po yan ng Batasan, Fairview, tsaka Novaliches, tuloy-tuloy naman ang daloy ng mga sasakyan sa mga sandaling ito. So yan muna ang latest sa sitwasyon mula pa rin dito sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. Balik muna sa studio. Ilang araw nang nasa 61 peso level ang halaga ng piso kontra dolyar at ay sa isang ekonomista mabigat ang epekto niyan sa gastos sa produksyon pati sa presyo ng mga pangunahing bilihin at serbisyo. May unang balita si Darlene Kai. Mula nang bumulusok sa 61 pesos ang palitan ng piso kontra dolyar nitong April 28, napako sa 61 level ang exchange rate. Ayon sa ekonomisang si Professor Emmanuel Leco, diretso sa bituka ng bawat Pilipino ang epekto ng mahinang piso, ang pagmahal din ng mga bilihin at serbisyo sa bansa. Maaari na po nating asahan na pagpunta natin po sa mga palengke, magtataasan na po ang presyo ng ating pong mga produkto. Tayo po ay nag-aangkat ng bigas, nag-aangkat po tayo ng isda, karne. Marami po ang ating inaangkat. Kahit ang mga produktong hindi direktang inaangkat, apektado rin dahil sa pagmahal ng transportasyon. Habang bumababa ang halaga ng piso kontra dolyar, mas lalong tataas pa po ang presyo ng petrolyo pagdating po sa Pilipinas. Sa Quezon City, nagsitaasan na ang presyo ng gulay, karneng baboy at manok, pati isda at ibang seafood. Matumal tuloy ang benta ng mga nagtitinda. Malungkot po. Ganun na po. Dahil maliit lang kita namin. Ganun. Bawasan. Idinahilan din ng Meralco ang mahinang piso sa taas singil na 53 centavos kada kilowatt hour nitong Abril. Po, napakamahal ngayon din ng bilhin, pagtaas ng mga kuryente. Sobrang taas ngayon yung bill namin. Dating 5K, naging siya ngayon doblet, naging 10K na. Tatlong beses, dalawang beses ka na lang kakain mo. Magkape ka na lang. Tanghalian na lang. Sabi rin ng Philippine Food Processors and Exporters Organization Incorporated, mas mahal na rin ang production cost o gasto sa paggawa ng mga produkto. Actually, lahat kami hirap Base ang cost mo ng production, siyempre mahina yung hindi agad tinatanggap ng international buyers natin compare ka sa other countries. Kung yung cost nila mas mababa, siyempre hindi na tayo competitive. Dagdag ni Leco, patuloy ang pagdaos-dos ng piso at pagtaas ng halaga ng dolyar dahil sa dami ng mga produktong kailangan pang bilhin mula sa ibang bansa. Kaya mahalagang palakasin ang sarili nating produksyon at mga industriya para mabawasan ang pangangailangang umasa sa pag-aangkat. Ayon sa Malacanang, iniutos ni Pangulong Bongbong Marcos ang mabilis na pagkilos ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan para mapagaan ang epekto ng krisis sa langis. Ito ang unang balita. Darlene Kai, GMA News.